Sa tinagal-tagal ko nang nanonood ng boxing ay hindi ko na ata mabilang kung makailang beses na bang naglaban sa ibabaw ng lona ang mga mandirigmang Hapon at mga Pilipino. Pero ang dalawang laban na ito ni Janriel Casimero ay ang dalawa na ata sa pinakabrutal na panalo ng isang Pinoy kontra sa mga Hapon. Sa mga nakaraan nating video ay ating napag-usapan ang mga dahilan kung bakit nauungusan na tayo ng bansang Japan pagdating sa larangan ng palakasan. Gayunpaman, itong si Janriel Casimero ay nananatili pa rin isang malaking tinik sa kanilang lalamunan. Partikular na dito sa tinaguriang The Monster ng Japan. At ang mga laban nitong si Casimero kontra dito kay Kenya Yamashita at kay Ryu Akaho ay posibleng isa sa mga dahilan kung bakit nakaramdam di umano ng takot at pangamba dito sa ating pambato ang tinatawag nilang halimaw na boksingero. Tara at muli nating balikan ang mga laban ni Janriel Casimero kontra sa mga boksingerong Hapon. Pero bago yan, don't forget to like and subscribe sana mga sir. Salamat. February 16, 2019, 2 taon matapos malasap ni Cuadro Alas ang kanyang huling kabiguan sa mga kamay nitong si Jonas Sultan, ay muli itong bumalik sa bansang Pilipinas para labanan ang isang dayuhang Hapon na nagangalang si Kenya Yamashita. At sa pagkakataong ito ay determinadong makabawi itong si Janriel Casimero, lalong-lalo na sa harap ng kanyang mga kababayang Pilipino. Habang ang kalaban niyang si Kenya Yamashita ay may mataas na kumpiyansa patungo sa laban na to dahil kagagaling lamang nito sa isang impresibong knockout na panalo kontra sa isang Pinoy na si John Mark Apolinario. Bago ang laban ay mayroong disinting kartada itong si Kenya Yamashita na may 13 panalo at may kasamang 10 knockouts at may 4 na talo lamang. Habang itong si Janriel Casimero naman ay may kartada noon na 25 panalo at may kasamang 16 na knockouts at may 4 na talo. Nangyari ang laban nila sa SM City North Edge sa Skydome sa Quezon City, Metro Manila. Bago pa man magsimula ang kanilang laban ay nagbigay na ng matinding babala sa kanyang kalaban ang ating kababayan na kung hindi daw ituturo ni Kenya Yamashita kung saan nakalibing ang mga ginto ng kanyang mga ninuno ay talagang ililibing siya ni Casimero ng buhay sa ilalim ng lupa. Pag hindi niya iamin sa akin kung saan nilibing yung mga gold, babagsakin ko talaga. Ilibing ko siya dito sa Sa pagsisimula ng unang round ay tila ba gusto nang tapusin kaagad ni Casimero ang laban dahil panay mga madidiin na suntok at mga power punches na ang kanyang pinapakawalan. Again sa former world champion Janriel Casimero. Unang ganda, ito na, inalog. At nang tumuntong na nga sa pangatlong round ay lalong mas naging agresibo na itong si Janriel Casimero. Malalakas na kombinasyon mula sa ulo at sa katawan ang sinasalo ng dayuhang kalaban. Tinamaan ng sulito yung Hapon. Ito na, nanggigigil na si Casimero. Ito pa, isa pa, isa pa, ito pa. At sa pagdating ng ika-5 round ay tuluyan ang bumulwak ang dugo mula sa ilong ng Hapon matapos ang magkakasunod at malulutong na uppercut mula dito kay Janriel Casimero. Nasaktong tumatama dito sa pagmumuka ni Kenya Yamashita.
Sa pagpasok ng ika-6 na round ay dito na tuluyang bumigay ang katawan ng pambato ng Japan. Nang muli itong matamaan ng isa na namang Hadouken na uppercut mula dito kay Casimero. Kasabay niyan ang pagwagayway nila ng puting tuwalya bilang hudyat ng pagsuko nila sa giyera. December 3, 2022, matapos ang 16 na buwang pagkakatenga at hindi nakaakyat sa ibabaw ng lona, ay sa wakas, muli nang nabigyan ng panibagong laban itong si Cuadro Alas kontra sa isa na namang Hapon na si Ryo Akaho, na isang rank number 8 na boksingero ng WBO. Ginanap ang laban nila sa bansang South Korea, kung saan sa pagkakataong ito ay aakyat na sa mas mataas na timbang ng super bantam itong si Casimero. Bago ang laban ay may disenteng kartada ang Hapon na mayroong 39 na panalo with 26 knockouts at may 2 talo at 2 draw. Si Casimero naman ay may 31 wins with 21 knockouts at may 4 na talo. Sa pagsisimula ng unang round ay agresibo nang bumubomba na kaagad itong si Janriel Casimero, habang nagbabato rin naman ng kanyang mga counter itong si Ryo Akaho. Sa pagtungtong naman ng ikalawang round ay gigil pa rin itong si Cuadro na tapusin na kaagad ang laban na to. Kaya naman panay mga power punches na naman ang kanyang binabato. Pero nang dahil sa sobrang gigil nitong si Cuadro Alas ay nasingitan ito ng isang counter na kanan mula sa Hapon, na siyang naging dahilan upang ma-outbalance si Casimero at mabilangan ng referee. Pero nang dahil sa knockdown na yon ay tila ba lalong nagalit itong si Casimero. Kaya naman muli nitong inatake ng pamatay ng mga combo ang Hapon na si Ryo Akaho. Dahil sa walang humpay na pressure mula dito kay Janriel Casimero, ay isa sa kanyang mga malalakas na suntok ang dumapo sa batok nitong si Ryo Akaho. Nagreklamo ang Hapon at umarte na lamang ito na siya ay nahihilo dahil umano sa illegal blow na mula dito kay Casimero. Gayunpaman, bagamat nabigyan ng ekstrang 5 minuto para makapagpahinga itong si Ryo Akaho, ay mas pinili na lamang nito na hindi ipagpatuloy ang laban upang makaligtas na rin sa kanyang sasapiting kahihiyan kung sakaling mapatulog siya ng tuluyan ng ating kababayan. Diniklarang no contest ang laban na to na sobrang nakapagdismaya dito kay Janriel Casimero. Pero ang magandang balita na nga lang, makalipas lamang ang ilang buwan ay nabaliktad na kaagad ang hatol ng laban na to at diniklarang knockout na lamang. At ngayong darating na Oktubre 12 ay isa na namang Hapon ang makakalaban nitong si Janriel Casimero, ang isang former world champion sa katauhan nitong si Yukinori Ogoni. Gaganapin ang magiging laban nila doon sa bansang Japan. Pero kayo mga mama't mga sir, ano ang magiging prediksyon ninyo sa laban na to?
Matutulad lang kaya itong si Yukinori Ogoni sa sinapit ng mga kababayan niya dito kay Janriel Casimero? O makakabawi na sa pagkakataong ito ang mga Hapon na boksingero? At para naman makataya kayo sa paparating na mga bigating laban dito sa boxing at sa iba pang sports, ay gamitin lang ang 1xBet, ang isa sa pinakasikat at lehitimong online betting platform ngayon dito sa Pilipinas at sa buong mundo. Para makapagrehistro ay i-click lang ang link na nakapin dyan sa ating comment section at gamitin lang ang ating promo code na 1xboxing. At nang sa ganon ay makakuha kayo ng up to 6,000 pesos na bonus sa una mong deposito. Kung magkano ang halagang i-deposit nyo, ay yun din ang halaga ng perang matatanggap ninyo. At andyan na rin sa ibaba ang ating video tutorial. Mag-iwan lamang na inyong komento at huwag mo sana kalimutang mag-like at mag-subscribe. At i-share na rin ang ating video. At muli, daghang salamat.